Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, ang pag-uusapan naman natin ay yung tungkol kay Anjo Iliana. May nag-forward sa akin, no? So, lumabas na pala itong interview kay Anjo Iliana. Hindi ko alam. Kasi nung ginawa ko yung content ko kahapon ba yun? Hindi ako aware na may interview pala si OG Diaz. Although na-mention ko kahapon na according kay OG Diaz, dito pala nanggaling yun. So, panoorin natin to, no? Kung ano ba talaga yung nangyari. Sir Anjo naman ano ba yung ginawa mo sa buhay mo, men? Play natin. Ang atin pong kaharap, Anjo Iliana. O, yun ang una kong tanong. Oo. Anjo, may 3.5 million ka ba bilang mga damages na hinihingi matapos na ang resolusyon na ikaw ay natalo sa korte? Sa ngayon, wala na akong 3.5 million na cash. No? Hindi ko lang yung mga lolo ko kung may iniwan na mga pamana, na mga lupain sa Bicol. Totoo ba? May mga iniwan? Alam ko meron, pero Ili-liquidate mo pa yon. hindi rin. I'm hoping na, kasi para sa akin sa totoo lang, okay lang ba magsalita? Para sa akin kasi, very harsh or mabigat yung parusa sa akin na 3.5 million. Para sa akin yon. Number one, sabi ko Kasi parang feeling ko kasi, kinumpute yan doon sa damage na nagawa mo. 'Di ba? Kung bakit na-arrive sa ganyan. hindi naman ako pumatay. Di ba usually pag pumapatay ka, babayaran mo yung pamilya. Hindi naman ako ganun yun, di ba? Nagbabayad ka. Hindi naman ako nagnakaw. Wala ako ninakaw. Ano kasi yung ginawa mo din offense din kasi yung ginawa mo. May kailangan ka rin pagbayaran doon. Hindi ka man nakapatay doon, Pero may naapektuhan ka rin kasi na karir doon sa ginawa mo. Ano ba naman to si Sir Anjo? Mura. So, kumbaga, marami nga Hindi naman daw nagmura. Sana nga lang nagmura ka na lang Kesa doon sa mga sinabi. Ayan, at ba't pumunta kayo sa ganyan? So, siguro mamaya explain ko rin kung para sa mga concerned citizens, para malaman din nila, paano man nagsimula to? Ba't nandito kayo? Ano bang ginawa mo? Ang laki ng babayaran mo. Pero yung 3.5 million, I cannot answer that now because I am hoping na magfa-file kasi ako sa upper courts. Mag-a-appeal ako. Court of Appeals. Court of Appeal. Depende kung ano sasabihin ng abogado. Kasi abogado. tapos na ako sa lower court Nagdesisyon na. Kaya kung feeling ko, parang nagsimula kasi ito kikwento ko na. Nagsimula kasi yan nung nagla-live ako sa TikTok. Tapos masyado akong nakatutok sa Blue Ribbon Committee. Tapos nung pinalitan si Marcoleta, medyo nagalit ako sa kaibigan ko, si Tito Sen. Sa galit ko, yung kung ano-ano nasabi ko dun sa mga nangyari. So, Ito kasi ang problem, men. Yung mga pinagsasabi mo kasi, walang kinalaman doon sa pinaglalaban mo. 'Di ba? Ang problem doon ay yung pagkakapalit kay Marcoleta. Okay lang na magalit ka naman siguro kung halimbawa regarding doon yung kinakagalit mo. Ang problema kasi, iba na hindi ko nga naintindihan bakit biglang pinasok mo yun wala naman itbulaga nun Until yung mga bashers, inisip ko, troll sila ng tapos napapasagot na ako. Ano-ano na nasagot ko, ano-ano na nasabi ko. Doon lahat yon. Pero ang pakiramdam ko, parang yung 3.5 million, parang masyado naman mabigat. Kaya nga mag-a-appeal ako. When you say mag-a-appeal ka, para dun sa amount na i-lower. Hindi, sa decision ng court, the verdict. Kasi kasama na yan yung decision, kasama na rin yung parusa na 3.5 million. Ang pakiramdam ko kasi, para may pinatay ba ako? Meron ba akong ninakaw? Meron ba akong nilapastangan? Hindi niya naiintindihan yung ginawa niya, Para kasing pinalalabas mo dito, ang tanga-tanga naman nung naghatol sa'yo. Malinaw kasi na hindi mo kasi alam yung responsibility na meron ka. Every time na bubukay ang bibig mo. Meron ba akong binugbog, sinaktan na physical? Hindi nga ako nagmura Naglabas lang ako ng emotions. So, kaya nga sabi ko kanina, dapat nagmura ka na lang.
Baka mas hindi ka pa pinansin kung nagmura ka na lang eh. Kaysa doon sa mga sinasabi mo. Alam mo kasi, kaya nagkaroon ng gravity yung sinabi mo, men. Dati ka kasing kasama nila Tito Sen. So, by that logic, syempre, may mga tao talaga maniniwala sa'yo. Syempre, dati kang kasama nun eh. Kumbaga may credibility ka para sa kanila. Hindi mo alam kung anong impact yung gagawin mo. Siguro baka hindi ka pinansin kung halimbawa isa ka lang tambay dyan sa kanto, no? Tapos sinabi mo, may kabit yan si Tito Sen. Siyempre, isipin natin, sino ba tong taon to? Nakasama ba nito si Tito Sen? Eh, ikaw kasi kabilang ka dun sa grupo dati. Lalo na dun sa Itbulaga, di ba? Yun lagi yung doon ka nakilala at doon ka karamihan ng mga pinagdadadaldal mo nang galing doon. Baka too harsh, masyado mabigat yung parusa sa akin. Kaya bukas mag-uusap kami ng abogado ko. Tapos hopefully makapag-appeal sa upper courts. Kasi Si Sheriff yung mga ari-arian mo dyan eh, no? at saka ang bilis eh, parang in 6 months. Tsaka yun nga sabi ko, G, di ba the last time na sa'yo ako nagpa-interview, I apologize. Nakita mo naman siguro, sincere naman siguro sa aking apology. After nun, in November yun yata, hindi na ako nagsalita nun eh. Tahimik na lang ako eh. Wala na. Nagla-live ako pero wala na akong sinasabi. Gawa mo na kasi, men, yung alam mong yayariin ka na kaya di ka nagsalita noon. Marami akong atake. Hindi ko sinasagot yung mga atake. So tahimik na lang ako, hoping na sana magkapatawaran na lang. Pero yun nga, since nandito na rin ako, sinabi ko na naman dati sa interview mo na kung desisyon nila na idemanda ako, tatanggapin ko. Kasama na doon yung desisyon ng korte. Kaya after ng Court of Appeals, baka maaring pumunta pa tayo sa Supreme Court. Hindi natin alam eh. Depende yan kung... alam ko kasi ganun eh. Court of Appeals, tapos Supreme Court. Pag natalo ka pa sa Supreme Court, pwede ka pa mag-motion for reconsideration, ganun. May mga ganun Hindi din. na Kasi yata. ang bigat eh, 3.5 million. Pangalawa, kung wala akong 3.5 million, may 6% na patong every year. Ang bigat. Ang pakiramdam ko kasi, ano bang kasalanan ko? Ano bang nagawa ko sa inyo? Although, sabi nga, damages. Pero Oo, kasi yung damages sa... reputasyon nila. damages sa kumpanya. We welcome the court's decision definitive vindication of the integrity of Itbulaga, its host and its management, and of the decades of trust. Ito yung yung post ng... So, ibig sabihin, pag sinabi mo kasing damage sa kumpanya, nalugi yung kampanya. Hindi naman nalulugi ang TBJ. Tanga naman Dami ito. kita niya. So, may mga ganun ba? May Tanga naman ito ni Ancho. Sorry ha. Hindi naman kailangan malugi pa yung kumpanya para sabihin na hindi nagkaroon ng damage. Kasi ganito yan, men, no? Buti nga nilaban nila kasi kung hindi nila nilaban yan, para kasing tatanggapin nila na totoo yung sinabi mo. Dahil pag tinanggap nila na totoo yung sinasabi mo, parang inaamin nila lahat na sinasabi mo itotoo. Doon magkakaroon ng damage doon. Ano ba naman to si Anjo? Parang ang logic niya, hindi naman daw nalugi. mga technicalities na gusto kong Ano naman? iklaro sa upper courts. Kasi naniniwala ka ba nalugi dahil sa akin? Oh? Hindi yun. Naniniwala ka? Hindi, I mean, alin ba dito? Sorry Siyempre, iba may misinterpret ito. Hindi niya naiintindihan, no? Ba natalo si Anjo? Because nagbuhos ka ng emosyon mo to a point na may mga nasaling kang damdamin, meron kang parang yung reputasyon nila na kino-question ngayon. Pagkatapos mo magsalita. I never intended to destroy yung image nila. Remember Oh, yung come akin? on! Why say? Why say yung mga kabulukan? 'Di ba? Kasi ang nangyari doon, men, sa pagkakaalam ko, tinitira ka nung tinitira ka ng di umano'y supporters ni Tito Sen. Parang yun ang pagkakaintindi mo. Tapos nag-retaliate ka. Nung nag-retaliate ka, parang nagbanta ka pa nga doon na gusto mo, magkalabasan na, talagang balak mo talagang sirain. Kasi, in the first place, hindi naman kasi yun ang argumento. Parang inistroman mo yung tama ba? Parang dinala mo sa personalan.
yung laban. Hindi mo nga confirm na mga troll ni ni Tito Sen yung bumanat sa that time eh. Noon, nailabas ko yung aking hinanakit nung nandun pa ako. Naikwento ko yung mga hinanakit ko noon. Na ngayon, na-realize ko, di ba, na sabi ko nga, mali pala yung naglalabas ka ng Hindi, sama ng loob, no. tsaka kwento mo. So, it's better pala na manahimik ka na lang, wag mo na ilabas yung mga kwento. Kaya lang, nalilito. Kasi marami ako napapanood, nilalabas nila yung mga kwento nila nung araw, hinanakit nila ng araw, hinanakit nila sa tao. So, bakit ka. hindi nainggit? Akala ko normal. Parang bakit ako bawal? Bakit yung ibang tao pwede? Hindi niya naiintindihan. Yung part kay Jose Manalo na inagawan ka ng girlfriend. Maybe pwede, no? Yung halimbawa, ako, nabwisit ako dyan. Tapos si Alan Kay pa, yung naalala ko yun eh. Yung binentahan ka daw ng sasakyan na sirain ba yon? Kung naalala niyo yung dati, naintindihan ko yun. Kasi yung mga yun, ginawa sa'yo eh. 'Di ba? For example, ganito, no? Si Tito Sen, halimbawa, si Tito Sen ang nagpapasweldo sa inyo. Naghihinanakit nga ako kay Tito Sen eh. Kasi hindi niya binigay yung 2 buwan ko na sweldo. Walang problema doon. Pero ikaw kasi, ang pinagsasabi mo, yung kay Alan Kay, may basketball player na bata ka. Wala nang kinalaman yun sa mo eh. Doon sa paghinanakit mo eh. Pati yung pagkakaroon ng kabit ni Tito Sen, wala nang kinalaman yun sa eh. Sa hinanakit mo. Why say that? Maliban na lang kung yung kabit ni Tito Sen ay girlfriend mo, pwede. Inagaw niya sa'yo. Pero yun, walang, yun eh, hindi talaga siya pasok dun sa paglalabas ng sama ng loob eh. Ang bobo naman nito. Hindi niya naiintindihan yung sinabi niya. Hindi, ibang tao, kung naglalabas man sila ng sama ng loob, ang siste doon, hindi naman sila indidemanda. Hindi ko nga alam yun eh. Kaya nga, Hindi ko ikaw, alam. Hindi niya alam. Hindi yung paglalabas mo ng sama ng loob, ang didemanda sa'yo, yung sinabi mong accusations na walang connect sa kahit saan. 'Di ba? Dapat kung may sama ka ng loob, dun lang sa mga bagay na nagkaroon ka ng sama ng loob. For example, tayong dalawa. May sama ka ng loob sa akin kasi may time na hindi mo ko pinautang na kailangan mo ng pera. Oh, alam mo yan si Bungo, yan eh. Sumama ang loob ko dyan kasi may one time na humingi ako ng tulong dyan. Hindi niya ako napagbigyan kahit na alam ko naman na kaya niya akong pautangin. Yun, walang problema doon. Nagsama ka ng sama ng loob. Naglabas ka ng sama ng loob mo doon eh. Pero kung sasabihin mo, dahil hindi kita pinautang, biglang sasabihin mo sa akin na hindi ako pinautang yun. Pero alam mo yan si Bungo, yan eh. May ninakawan yan na kaibigan namin dati eh. 'Di ba? Iba 'yun. Ibang usapan 'yun. Wala ka nang doon kung totoo man 'yun o hindi na may ninakawan ako. Wala ka nang pakialam doon na hindi mo dapat nilalabas 'yun kung wala kang sapat na batayan at wala kang sapat na dahilan. 'Di ba? Hindi niya naiintindihan yung ginawa niya. Kaiba. Oo. Siyempre, umalma sa mga narrative mo itong mabigat PBJ. yung nakabangga ko. And siguro, sensitive sila dun sa mga issues. They are Sensitive. powerful. Sabi mo ba naman may kabit eh? That they can sue anytime. Ganun ang nangyari sa akin. Pero sabi ko nga, yung nagawa ko noon, humingi nga ako ng paumanhin sa TVJ Production, sa TBJ, sa mga nasabi ko noon. Kaya lang, mukhang papunta talaga tayo sa talaga, end of the road. Ibig sabihin ng end of the road, yung talagang kung anong sasabihin ng final court or the highest court. Kasi ako naman, pakiramdam ko, kung ako'y happy na dun sa desisyon at talagang
deserve ko yung 3.5 million na ibabayad ko, di sige, suko na ako. Pero feeling ko, pakiramdam ko, sobrang laki. Parang sabi ko nga, ano ba to? Sa salita, magbabayad ka ng 3.5 million. Para sa akin, this is my opinion. So, nung nalaman mo, natalo ka, anong initial reaction mo nun? Una, Nung nakarating nagulat sa'yo? kasi 6 months lang lahat nung nangyari. At saka may mga nangyari kasi sa court na hindi ko alam kung pwede ko Ang i-discuss bilis, no? dito. Yung mga alam kong ganyan, inaabot nga ng taon. Well, kung di ka ba naman Boplax, Tito Sen yung kinanyan mo. Nung unang mga araw, tulala ako kasi sabi ko, ang laki, 3.5. Tapos syempre, tinatanong ko sarili ko, deserve ko ba to na 3.5 million magbabayad ako dahil sa nasabi ko? Sabi ko, hindi naman ako nagmumura, no? Wala naman ako inimbentong mga kwento. Tapos sabi ko, Ito yung nagsimula sinasabi to ko. nung nagalit Ito, ako. debatable yun, ano. Ayoko naman sabihing imbento mo yung sinabi mong may kabit si Tito Sen. Di ba? Pero pagdating kasi sa ganyan, hindi kasi depensa yung nagsasabi ka ng totoo. Hindi nakukuha ni Anjo Iliana yon. May mga bagay kasi, sabihin natin for the sake of argument, hindi naman natin alam din talaga kung totoo yung mga pinagdadadaldal nito eh. Pwedeng totoo na may kabit talaga si Tito Sen. Pwedeng totoo na may boylet si Alan Kay, 'di ba? Or kung ano pa man yung sinabi niya, pwede naman totoo. To be fair naman sa kanya, kaya lang hindi kasi defense yun. Ang argument kasi doon, bakit mo sinabi yun, para saan? Para bigyan ba ng masamang imahe si Tito Sen noon? Para ba, what if ganito, no? Ito, kuro-kuro ko lang, what if, let's say totoo na may kabit si Tito Sen, at alam naman ni Helen Gamboa yun. What if na-settle naman na nila yon na hindi na dapat problemahin yung ganung bagay? Tapos i-open mo sa public, magkakaroon tuloy ng masamang pagkakakilala kay Tito Sen. Na dapat yung bagay na yon ayos na. 'Di ba? Example lang yung ibig ko sabihin. Kasi kahit kailan hindi depensa yung totoo naman ang sinabi ko, wala naman akong sinabing hindi totoo. Hindi kasi depensa yun eh. Nakakukuha mo ba? Siyempre, politiko yung tao. Ang pangit nun. Lalo na kay, let's say, for example, kay Alan Kay, may sinasabi mo na may boylet siya na basketballista. Ang pangit din nun para kay Alan Kay. Baka isipin, lahat ng didikit sa kanya na, gagawin niyang boylet. Diba? Hindi depensa kasi yung, nagsabi ako ng totoo eh. Dapat iniisip mo din yung nun. Kahit sinong abogado diyan tanungin mo, hindi depensa ang pagsasabi ng totoo. Dapat alam mo din yung kalalabasan nun. Parang ganito, totoo na ex-convict ako. 'Di ba? Totoong ex-convict ako. Now, may ina-applyan ako ng trabaho. Totoo naman nagbagong buhay na ako, pinagbayaran ko naman na yung yung kasalanan ko, 'di ba? Tapos biglang bumanat ka, alam mo ba yan si Bungo? Dating dating ex-convict yan. Kaya nga nakulong yan dahil nagnakaw yan sa sa dati niyang amo eh. Nung narinig yun nung a-applyan ko, parang nawala ng gana sa akin, hindi na ako tatanggapin. 'Di ba? To be fair naman sa iyo, totoo naman yung sinabi mo, pero ano ang cost nun? Na sana may trabaho na sana ako ngayon, magbabagong buhay na ako. Hindi natuloy dahil sa sinabi mo. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi mo, pero wala ka sa posisyon para magsabi nun eh. Gigets mo? Men, may mga ganung bagay kasi. Or for example, ipagkakalat mo sa tao na may galis ako sa singit. Totoo naman, may galis ako. For example, wala akong galis sa singit. For example, nakita mo, kung nagkakamot ako sa singit ko, may galis ako. Totoo talaga. Ang problema, ano bang purpose nun? Bakit sinasabi mo sa mga tao? Para ipahiya ako.
na may galis ako sa singit. Anong magigain mo doon? Wala. Mapapahiya lang ako, yun ang mahihita mo. 'Di ba? Nilalagyan mo ng pangit na imahe yung tao eh. Na kung tutuusin kay may galis ako sa singit, wala ka nang pakialam doon, men. Kay Tito Sen dahil tinanggal nila si Marcoleta sa doon nagsimula lahat yan eh, hanggang sa pumunta sa bashing ko eh. Kaya sabi ko, teka, parang mabigat yung 3.5. Tapos iniisip ko nga minsan, paano yan pag may tao na maliit na may magsabing masama sa isang korporasyon? Ganun, ito na ba yung standard natin? Magbabayad na lang tayo ng magbabayad ng 3.5 or higher? Parang naapektuhan na yung natin. Siyempre, magiging lesson sa iba yan na wag dadaldal ng basta-basta. Hindi dahil kokontrolin yung bibig mo para maging responsable ka lang sa sasabihin mo. Yun ang kasi doon. Yun ang main purpose nun, hindi para takutin ka. Freedom of speech. Naintindihan ko yung freedom of speech kung nakakasakit ka na. Okay, pero yung parusa, parang mabigat. Kasi this will be a precedent, I think. So paano, naintindihan nyo daw yung freedom of speech? Yung lalo kung nakakasakit, hindi ba nakasakit yung ginawa mo? So anong gagawin mo? Let's say halimbawa nakasakit ka, hindi ka parurusahan? 'Di ba? Kasi yung siniraan mo kasi, hindi naman basta-bastang tao yun eh. Siyempre, malaki din ang mawawala doon. Eh, di bali sana kung yung siniraan mo na yan ordinaryong tao lang. Di ba? Ang ikinabubuhay kasi nung tao na siniraan mo, yung image niya sa publiko eh. Yun kasi yun. Hindi ba naiintindihan? Parang hindi ka artista, men. Wala pa akong naririnig na ganito. Nagsalita ka, magbabayad kang 3.5. So this will be, para sa akin, a precedence. Ibig sabihin, una, na lahat na magsasalita, lalo na sa showbiz o ganyan. Alam mo, sa totoo lang, dapat hindi ka na dumadaldal ng ganyan, men eh. Kaya nga sila, Christopher Min, nalalibel, di ba? Yan ka na malaking tao o malaking korporasyon, pwedeng maging basehan na to. Si Anju nga, 3.5. Kaya ikaw, 3.5 ka rin. Nakita mo? Kasi ang batas patas. Pag sinimulan yan sa akin na 3.5 at may nagsalita, naglabas ng sama ng loob, ibig sabihin, pag guilty sila, pwede nilang i-base sa case ko yun. Magiging 3.5 na lahat. Stupid. Si Tito Norms nga 20 million ang sinisingil, di ba? Nakita niyo yung demanda kila Pudgy News. 20 million sinisingil. So, dapat 20 million din lahat. Depende yun. May yun. I believe may computation yun, man. Hindi yun basta... At ang susunod na magsasalita, which I think is parang not fair. So natataasan ka sa amount. But yan yung desisyon ng korte. Oh, yan ang desisyon ng korte. So yan ang i-appeal mo na ibaba but it is not final. Kaya nga meron tayong upper courts. Marami na nangyaring ganyan. Sa lower court, iba ang interpretasyon. Pagdating sa upper and Supreme Court, nababaliktad yung cases. Ngayon pala mag-ipon Kaya ka na. sa ngayon, going back to your question, meron ka bang 3.5 million? Para sa akin, hindi ko pa masasagot yan kasi wala pa ako doon. Wala kang 3.5. Hindi pa ako required magbayad. So, ba't ko po problemahin yung 3.5 when I can appeal muna? Tapos, pag nagdesisyon na yung highest court, sabihin ng Supreme Court, kunyari, magbayad ka, kasalanan mo yan. O, doon pala ako problema. Parang may laban ka pa para sa'yo. It is under the Constitution, anybody, any citizen, any Filipino citizen can appeal pag ikaw ay nadesisyonan sa lower court. So, kumbaga, ginagamit ko lang yung aking constitutional rights bilang Pilipino na mag-a-appeal ako pag sa tingin kong parang mabigat naman yung tinatanggap ko yung tinatanggap kong guilty ako. Tinatanggap ko na kung nasaktan ko kayo, sige, guilty ako. Dapat di ka nagsasalita. Pero yung parusa, parang hindi ko matanggap kasi mabigat. And sabi ko nga, being a public official before, being a vice mayor and a councilor, parang kawawa naman yung mga susunod sa akin na magsasalita, na mahirap na tao na magsasalita.
3.5 million kaagad Pero yan. pwede maging president yan. Kaya, yan nga yung sinasabi ko, G. Hindi, I mean, maging president yan. Correct. Na-reverse. Na-reverse. Mag-iingat na ako. Hindi, Kung ayaw kong magmulta Akala niya kakampihan siya ni ng OG. 3.5. Hindi, totoo nga yun. Pero ang sinasabi ko nga, kawawa naman. Kasi, remember, pag may emotions tayo, pag galit tayo, pag naglalabas tayo ng sama na loob, hindi natin mapigilan yung emotions natin. Tingnan mo yung government. Tingnan mo sa Vancouver, minumura nila yung presidente natin. Japan, mga ganun ba? Emotions. Ngayon, ang sinasabi ko, itong paglalabang ko to, ipaglalabang ko na rin yung mga tao na susunod na gagawa nitong ginawa ko. Na sana hindi ganong kabigat yung parusa sa kanila. Kasi kunyari, Mali. Dapat ang sinasabi mo dyan, sana hindi na padalos-dalos. Parang ang nangyayari kasi kinukonsinti mo din yung iba na dumaldal ng hindi nag-iisip. Mali. 'Di ba? Mali. Anyway, yung kabuuan nitong interview na to, pakipanood na lang po sa channel ni OG Diaz. Parang medyo may pagka out of touch pa rin sa reality si Anjo, no? Sa mga pinagdadaldal niya. Hindi niya nare-realize yung gravity ng ginawa niya. Na kung saan pinagbabasihan yung senador yung inano mo eh. Senador yung ginanon mo eh. At saka may kasama sa entertainment yung yung livelihood nun eh. Yung Itbulaga, 'di ba? Tapos ano ba? Ewan ko dito kay Anjo Iliana. Ano masasabi niyo dito? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.